So mga pamangkin, totoo pala sinasabi nila na parang egg laying machine ang Black Australorp at saka ang Rhode Island Red. Kasi bumili ako ng dalawa, isang Black Australorp at saka isang Rhode Island Red. And just few days, ang dami na nilang itlog. And to the fact na nung kinuha ko yun dun sa pinagbilang ko, nalahian na ng breeder nilang lalaki. And then, for the past few days, wala silang kasamang lalaki. Tuloy-tuloy ang pangitlog everyday. Ito yung itlog nila, oh. By the way, si Wifey yan, gumagawa ng pastries. Dito nag-record sa loob ng workshop namin ng bake shop. And ito yung itlog nila guys, malalaki rin talaga. And then, it's just few days, ito na yung itlog niya. 7 na yung itlog ng Black Australorp, at saka 2 na yung itlog ng Rhode Island Red. And hindi ko pa nasilip yung aking chicken coop o yung paitlogan ng chicken run doon sa area. So baka meron na naman today. At nakakamangha talaga, sobrang sipag nila mga itlog. And syempre, di ba, kailangan na ginamit ng itlog dito sa bake shop. So parang pwede na namin gamitin to, parang for our own consumption na to. So parang libre na yung egg namin. Dalawa lang yung inahin. Imagine kung 30 yun, 30 heads. Ganun karaming itlog. And ang gaganda ng itlog, ang lalaki oh. Ito-try kong mag-incubator, magparami ng sisiw nun, and then palaki niya para maging egg laying machine again. So, tingnan natin magparami ng mabibentang itlog at the same time makagamit pa rin dito. So, tara guys, tingnan natin yung kanilang paitlogan kung meron namang bagong itlog. Mukhang wala dito yung Rhode Island Red, mukhang nandun, nangingitlog na naman sa kanilang bahay. Tingnan natin kung nangingitlog. Uy, nangingitlog na naman siya. So mga pamangkin, totoo talagang parang egg laying machine to mga to. Nangingitlog na naman si Rhode Island Red. Ayan oh. Ayan. Ayan, tumayo na siya. Nakaitlog na. Ang Rhode Island Red, tumitlog na naman. Dito yung isa-isa sa Black Australorp. Hello sa camera. Ang bait nila pag nangingitlog. Hindi mo lang silang gwawala. Hindi pumupusa. Hi. 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 Hello. Makaitlog na naman sila. Ayan ang itlog. Isang pain at saka isang bagong itlog. Ito yung isang pain ng Black Australorp. Ayun pa sa isa kayo kabila. May kahalong Texas na itlog. Yung sa kabila doon. Yan, tapos na siyang mga itlog. Ito yung bago, mainit pa. Tapos kanina nangitlog na rin yung Black Australorp, nakuha ko na yung egg. So para talaga siyang egg laying machine yung itong dalawang ganitong lahi. So pararamihin ko talaga to. So kung gaya nyo guys na beginner sa pag-alaga ng mga ganyan chicken, so I think you better start with Black Australorp at saka ng Rhode Island Red. Mabilis mangitlog at the same time daw yung karne niyan, kasi dual din sila meat at saka egg. So hindi pa nakatikim ng karne nila, pero as I can see, malalaki naman yung katawan nila. Tsaka mabilis lumaki siguro yan. By the way, i-incubator ko yung itlog nila. Titingnan ko, makapagpapisa ako. So ito mga pamangkin, minamarka ako ng X yung kabilang side at saka 0 yung kabilang side. So para pagbabaliktad rin natin sa incubator every 8 hours, at least alam natin kung alin yung side yung nabaliktad na natin. And lapis lang yung pang marka natin kasi maka-apekto sa egg shells or sa egg kung ballpen or marker or pentel pen, something like that. So tara, markahan natin lahat. By the way, sasama ko na rin itong mga itlog ng Texas. And malaki naman yung incubator na nahiram ko. Actually, yung incubator nahiram ko kasi hindi ginagamit nung bilas ko kasi hindi na siya nagbi-breed. Kaysa nakatambay, habang wala pa akong sariling incubator, hiniram ko muna. And malaki yun. So, kasya yung mga 60 eggs. Texas at saka yung Black Australorp at saka Rhode Island Red pagsasamahin natin. Today yung first day and hopefully by 18 days or 21 days, mapisa na.